Once again, Happy New Year sa tanan. Happy New Year. The song that we sing sa offering is so powerful. Nabati ba ninyo ang Diyos sa Ginoo during that time? Amen. Hello. Amen. That name is a powerful name. The name of Jesus. Yes. Mag-hiskot ko about speak blessings over our family. Psalms chapter 5 verse 12. Gipanalanginan mo, o Ginoo, ang mga matarong og ang imong gugma na nalipod kanila sama sa taming. Psalms 5:12. God says, I will bless the righteous. Akong panalanginan ang matarong. What righteousness means? Meaning, right standing with God. Amen. Di nilang ta makasala. Dili na mao. Sa Cebuano, matarong nga pag kinabuhi. Meaning, we have a vertical relationship with God. Vertical. If we have a right relationship with God, vertical relationship and right relationship with God, ang musunod na sa atong kinabuhi, mao ang good works or deeds will follow. Amin mo, anak? There is a evidence of a changed life. One of the requirements of speaking blessing over our family and our children, number one is living a righteous life. In 1 John chapter 1, verse 9, apan kung isugid nato sa Dios ang atong masala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad, pupasaylo gayud sa tanan natong mga sala og maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. We have the righteousness of God. Amin matana. Ang atong pagkamatarong na ana, it is a gift of God. Sa nakasala ta, we become unrighteous. But para mauli ang pagkamatarong righteousness of God, the word nga kung gibasa ganiya in 1 John 1:9, no? Isugid sa Dios ang atong mga sala. Ang iyang saad mo pasaylo gayud sa tanan natong mga sala og maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. We have that righteousness. But when we sin sa nakasalita, nahimo tang unrighteous. To restore that righteousness with God, meaning we have to ask God nga mo pasaylo sa tanan nato mga sala. Amin mataana. Munang number 1, nga maka-blessing ta sa atong tagsa-tagsa ka mga anak. Dili ta makaingon nga makasasala man ko. Ang mga Orthodox ng mga Hudiyo, on Friday evening in their homes, ang ilang tradisyon, the father lays hands on his children and pronounce God's blessing over them. Amen. Ang uban rin natay ang mga banat o sa gawas, kamang mga asawa mo o mo, lehan sa inyong anak, nagrepresent mo sa inyong bana. Og usab, kung niya mo diri nga wala din yung parents na ay nagpuli sa imong parents, then that parents ka proxy will lay hands
For example, si Bishop. wala ko sa kungalan. Si Lekaba. Siya ba isa diri? Siya na? Ano yung mama, Bishop? Si Ildin? Ha? Ildin? Oh, Elden. No, si Vanessa. So, Elden and Vanessa. Vanessa, Nang bilang mama. ilang mama, will lay hands on you. So, ana lang atong buhaton to speak blessing sa imong kinabuhi. Pronounce God's blessing over them. Although, ang gitawag nato nga minority race, Yeah. when their father pronounced blessing, timan ini, kung ang amahan o inahan Yeah. mo pronounce og blessing Yeah. sa ilang mga anak, ang ilang mga anak, their children grew up winners in the fight of life. Amen. Hello? Woo. Amen. Maghatubo ang mga bata kung panalanginan sa ilang Ilang amahan o inahan. Mm. Grew up with winners in the fight of life to become the world. Nahimo sila unsa? Scientists, bankers, musician, entertainers, engineer, musician. Mahimo nila ni. Why? Because parents laid hands so that the gift of that bata ma-develop. Yeah. The Jews have produced the number of Nobel Prize winners. Kasagaran nakadawat og mga Nobel Prize, kasagaran mga Hudyo. Pero karon nabali naman kay maulit naman mga tao sa Hudyo. I believe that it's because they bless their children in some way. Mao gihapon ang mga patriarka in the Old Testament. Abraham, Isaac, and Jacob release God's blessing upon their children by laying of hands. Amin mataana. And speaking forth the blessing. In the New Testament, the apostles pronounced over the churches when they were preaching the gospel to the church of Philippi. Kaya ang simbahan sa Philippi na itong una, pobre kayo. Mm. So, ang mga apostoles declared in Philippians 4:19 that God will supply their needs. Kaya ang Ginoo magsangkap sa tanang kinahanglan nila. Yeah. Mao gihapon mo nang desire sa Ginoo sa ato. Dili desire sa Ginoo sa ato mga Kristohanon nga magkalisod-lisod ta. Amen. John released a powerful blessing upon blessing when God said in 1 John 1:2. Nga nag-iingon. Minahal kong higala, nag-ampo ako. Nga anaa ka sa maayong kahimtang o maayong panglawas ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi. I wish above all things that thou mayest prosper even in soul as your life prosper. Pag-uswag ang gusto sa Ginoo kanato. Amen. Now, sa ako naging tradition-wise, kasagaran mga Hudyo, nakadawat sila og Nobel Prize. Abraham, Isaac, and Jacob released God's blessing upon their children by laying hands, speaking forth the blessing Yes. from God
through their parents. In Genesis 27, miss na ko, kamay lang. Okay. Verse 40. Og miingon si Jesus kanila tungod sa imong gisulti, makapauli ka na ang yawa migula gikan sa imong anak. Busa mipauli ang babae og sila ang iyang makita sa iyang anak og naghigda nga diha kaniya ang yawa. Remember this, when you speak blessing in our children, naagyo gitawag nato nga opposition. Mm-hmm. Yeah. Now in Mark chapter 7 verse 29, og miingon si Jesus kanila tungod nga imong gisulti makapauli ka ang yawa migula nga gikan sa imong anak. Busa mipauli ang babae sa ila og ang iyang makita ang iyang anak nga naghigda. Wala na diha kaniya ang yawa. Amen. Jesus pronounced blessing and deliverance usa ka daughter sa Phoenician woman. Digula. Ako explain gamay, no? The blessing or deliverance by proxy. Bisag wala diha ang inyong mga anak, pwede na sila nga mahimong na ay mga proxy. Makita nato sa Mark chapter 7 verse 30. Katong senturyon nga nasakit ang iyang alalay. Niingon lang siya, Lord, isulti mo lang og mamaayo ang akong sulugoon. Like today, we have loved ones nga wala dire. Pwede ta nga magampo by proxy alang kanila. In order to pronounce and release or speaking blessing to our families, number 2 is we have to depart from sin. Yeah. 2 Timothy, napato na type dire. Last likod. Okay. 2 Timothy chapter 2 verse 19. Apan ang ligon nga sukaranan nga gipahimutan sa Dios dili gayud matarog og niini nahisulat kining mga pulunga nakaila ang Ginoo sa mga iya og ang tanan nagsangpit sa ngalan sa Ginoo kinahanglan dili na magbuhat og dautan. Amin matana. Amen. Agud importante biya sa atong confession of sin. Nabuhat nato ang mga butang nga dili nato angayang Buhaton. o mga butang nga atong buhaton wala nato nabuhat. Yeah. So confession, it is a restoration of our unrighteousness to righteousness of God has given to us. God knows those who belong to Him must depart from iniquity. Meaning, God won't show up when sin is alive in your life. Nakasala man ta, kinahanglan nga atong isugid. This is our protection. His presence destroy anything that has to do with the Son. Departing from sin, kumubiya ta sa sala, is a foundation key to our blessing. Yawi ni sa atong mga panalangin. Yeah. Until you depart from sin, the principle of the word had nothing
on which you stand. You cannot expect blessing and success when your life is filled with sin. Sin will escort you out of the blessing and into poverty. Now, in Genesis chapter 3, verse 6, sa pagkakita sa babae nga ang maong kahoy, maanindot kaayo, ug laming kanon ang bunga niini makapahimo kaniyag maalamon. Mikuha siya bunga o gikaon niya kini o gihatagan niya ang iyang bana o mikaon usab kami. Siya. Pagkahuman gayod, nilagkaon, naabli ang ilang salabutan o nakita nila nga hubo di ay sila busa, naghimo sila mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoy igira aron itabon sa ilang lawas. Ipapahawa sa Dios ang tao o gibutangan niya sa silangan sa tanaman sa hardin o mga kirubim o usa ka espada nga nagdilab nga nagtuyok-tuyok aron walay makaduol sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. 3:24 ipagawas sa Dios ang tao sa ilang gibutangan. Na ay nagdilaab nga espada nga nagtuyok-tuyok para walay magaduol sa kahoy nga naghatag o kinabuhi. One important thing is blessing are released when you consistently tithe. Hello? Amen. Ma-release ang panalangin sa Ginoo kung consistent sa atong tithe. Every time you say no to sin, God says, blessing in your life. If you depart from iniquity, you will see gold, prosperity like dust accumulated in your life. Kinahanglan karong panahon na 2026 nga kita kinahanglan nga ang panalangin mo overtake na to aming matana. Nana sa scripture, nana sa numbers, that the blessing of God will overtake us. Muna itong kinahanglan, but following the principle of God is so important for us. Job 22:23, balik sa Dios uban sa mapabsanong kasing-kasing og hununga ang tanang daotang buhat nga gihimo diha sa imong balay. Bless your loved ones, atong panalanginan ang atong mahal sa kinabuhi, because over those the Lord blesses you and surrounds you with His shield. God will protect us. Amen. Makita natin sa Bible, daghang kaayong panalaginan. Isaac, Abraham, laying of hands. O karong kahaponan, I want to say to those children nga naa ka diha, Lord, panalangini ang akong anak. Proteksyon ang akong anak. Yeah. In the name of Jesus. Why? Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord. Amen. Amen batana. Amen. Yeah. Jesus, your name is power. Jesus, your name risen.